Ilang taon ka na nga, Eliza? Natigil sa paglagay ng asukal si Eliza sa tasa ng kape nang marinig niya ang tanong na iyon galing sa kanyang tatay. 28 po, tay. Sagot ng dalaga at nagpatuloy na sa paglalagay ng asukal sa tasa. 28? Ibig sabihin, tumatanda na pala talaga ako at ang inay mo. Buntong hiningang sagot ng matanda na tila may ibang pinapahiwatig. Tay, alam ko yung gusto mong iparating. Malamig na sabi ng dalaga at dinampot na ang tasa ng kape sabay labas sa kanilang kubo. Kaagad naman siyang binati ng malamig na simoy ng hangin galing sa dalampasigan pagkalabas niya. Nagbuga ng malalim na hininga si Eliza habang nakatanaw sa malayo. Sa ganoong edad, hindi niya alam kung susubukan pa ba niyang makipagrelasyon pagkatapos nung huli niyang nakarelasyon. Malala ang naging epekto noon sa kanya at halos ikamatay niya na. Iisipin pa lang niya kung paano siya nakawala sa ganoong sitwasyon, kinikilabutan na siya. Hindi alam ni Eliza kung anong klaseng siraulo ang kanyang ex-boyfriend. Mahal na mahal niya kasi ito noon kaya kahit anong bagay ay pinagbibigyan niya ito. Noong palagi na lang niyang itong nahuhuling magloko, napagpasyahan niyang hiwalayan na lang ito. Pero sa tuwing makikipaghiwalay naman si Eliza, tinatangka ng lalaki na bawiin ang sariling nitong buhay. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magtiis ng magtiis. Manipulative sad boy ang ex-boyfriend niya kung tatawagin. Nang tuluyan ng natauhan ng dalaga, isang araw ay napagpasyahan niyang hiwalayan na ito ng tuluyan. Parang preskong presko pa sa utak ng dalaga ang nangyari sa relasyon nila ni Ron, 3 taon na ang nakakalipas. Ano? Ali, hihiwalayin mo ako? Sige, magpapakamatay ako. Banta ni Ron habang nakatutok ang patalim na bagay sa leeg nito. Kung noon ay natataranta ang dalaga sa mga ganoong paandar ni Ron, ngayon ay hindi na. Wala na siyang pakialam kung kitilin nito ang sariling buhay. Tama ka, Ron. Sa tuwing nahuhuli kita, palaging ganito ang paandar mo. Napapagod na ako. Mababaliw ako sa ng tuluyan. Pagod na sagot ng dalaga at akmang lalabas na ng bahay nang biglang sumigaw si Ron na parang nasasaktan. Imbes na babalik at dadaluhan si Ron tulad ng dati, nanatiling nakatalikod si Eliza habang ang mga matay walang tigil sa pagpatak ang mga luha. Hindi alam ni Eliza kung totoo ang mga ginagawang pagbabanta ni Ron sa sarili. Tulad noong mga panahon, nasasaktan kuno nito ang sarili o ano. Kasi hanggang ngayon, buhay na buhay pa naman ang siraulo. Eliza! Napakurap ang dalaga at napatingin sa ibaba. Nasa maliit na terrace nakaupo si Eliza at binabalik tanaw ang mga nangyari sa kanya noon. Nang mapagtanto niya kung sino ang nasa ibaba at tumatawag sa kanya ay inikot niya ang kanyang mga mata. Malaki naman ang ngisi ng binata sa kanya habang matyaga ito naghihintay na labasin ni Eliza. Oh, bakit? Pagtataray ni Eliza sa binata pagkalabas niya sa pintuan. Napakamot naman sa ulo si Pablo dahil sa naging bungad sa kanya ng dalaga. Ang aga mo naman magtaray, Eliza. Hindi mo ba ako na-miss? Toksong tanong nito. Kaagad ngumiwi ang dalaga pagkarinig niya sa sinabi ng binata. Kadiri ka talaga kahit kailan, Pablo. Anong miss? Isa pa, hindi lang sa umaga ako mataray. Mapaumaga man, tanghali at gabi, talagang tatarayan kita. Hay, talaga naman oh. Pwede ba kahit isang araw lang, maging mabait ka naman sa akin? Parang bata, nasabi ni Pablo. Mabait naman ako, hindi lang sa katulad mo. Pasinghal na sabi ni Eliza. Sabi rin sa nabasa kong libro, kapag daw ayaw mo sa tao nang walang eksakto at makatarungang dahilan, gusto mo raw ito. At marami nang nakapagsabi na totoo ang teorya na yon. Tumatango-tangong sabi ng binata na tila sigurado sa pinagsasasabi nito. Lumalim lalo ang pagkakunot ng noo ng dalaga. Anong gusto at walang makatarungang dahilan? Kaya ayaw ko sa'yo dahil napakakulit mo at nabibwisit ako sa'yo, Pablo. Kaya pwede ba? Umalis ka na bago pa kita ipakain sa mga pating. Hubagalpak naman ang tawa si Pablo at aliw na aliw itong nakatingin sa dalaga. Totoo ang sinabi nito na mabait si Eliza. Hindi nga lang niya alam kung bakit sa kanya lang ito hindi o sa mga lalaki. Alam ng binata kung paano kinamumuhian ng dalaga ang mga katulad niyang lalaki. Hindi lang sa kanya. Kahit minsan ang sariling ama nito ay hindi makaligtas sa kamalditahan at katarayan ni Eliza. Ano man ang rason ng dalaga, naiintindihan niya ito. Tsaka, nga pala,
para sa'yo. Napatingin si Eliza sa may kalakihang paper bag na inabot sa kanya ni Pablo. Muntik nang mawala sa isip niya na kaya pala nawala ito ng iilang buwan sa isla ay dahil nagbakasyon ito sa Amerika. Hindi lang halata na mayaman sina Pablo dahil likas ng papagkumbaba ang mga ito. Wala akong pambayad dyan. Labas sa ilong na sabi ni Eliza. Anong bayad? Para sa'yo nga to. Eliza naman eh. Kamot ulo na namang sagot ni Pablo. Talaga? Okay, salamat. Parang labag pa sa loob na sabi ng dalaga. Baka sa mukha ni Pablo ang saya nito dahil tinanggap ni Eliza ang dala niyang pasalubong. Binalik talaga niya ang lahat ng iyon para lang sa dalaga. Naging maingat din siya sa pagbibigay ng mga bagay-bagay, lalo na at medyo maselan si Eliza sa mga regalo. Ang binibili na lang ni Pablo ay mga tsokolate, mga plushies o maliliit na stuffed toys at iba pang mga snacks. Matakaw din kasi sa pagkain ng dalaga, kaya yun na lang ang binibili ni Pablo sa tuwing gusto niyang bigyan ng pasalubong si Eliza. Nanliligaw ba sa'yo si Pablo? Tanong ng kaibigan niyang si Tessa. Kasalukuyan namang kandong ni Eliza ang anak nitong si Milo. Nasa bahay sila ngayon ni Tessa at hinihintay ang isa pa nilang kaibigan na si Catherine. Hay, sa dami-rami ng pwede mong itanong. Yan pa talagang naisipan mong itanong sa akin. Busangot na sagot ni Eliza sa kaibigan. Hindi na napigilan ng kaibigan ng pagtawa. Tumayo ito galing sa pag-aayos sa mga paso ng mga bulaklak, sabay harap nito kay Eliza. Ano namang mali kung liligawan ka ng tao? Parehas naman kayong single. Isa pa, mabuting tao si Pablo. Kaya nga kahit may pagkapilyo ay marami pa rin nakakagusto. Sabi naman ni Tessa. Wala pa akong intensyon na magpaligaw ng kahit na sino, Tessa. Ilang beses ko na ngang ipinagtatabuyan niya si Pablo pero hindi naman nakikinig. Nabibwisit na rin ako sa kakulitan niya. Pinagkunutan ng noo ni Tessa si Eliza nang marinig iyon. 28 ka na, Eliza. Kailan mo pa intensyon na magpaligaw? Ay nako, ayos lang din naman kung hindi na ako makapag-asawa. Parang nawala na ako ng gana simula nung inabuso ako. Napabuntong hininga si Tessa sabay tango. Sa bagay, hindi rin naging madali yung mga nangyari sa iyo ng pinsan ko. Hanggang ngayon, nagigilty pa rin ako. Nalingon ni Eliza ang kaibigan. Puno ng pagsisisi ang mukha nito ngayon habang nakatingin sa dalampasigan. Magpinsan si Tessa at Ron sa ama. At si Tessa rin ang naging tulay kung bakit naging magkarelasyon si Ron at si Eliza. Nung una ay maayos naman ang relasyon nila hanggang sa yun na nga, bigla na lang nagloko si Ron. Wala kang kasalanan, Tessa. Buntong hiningang sagot ni Eliza sa kaibigan. Nalingon niya ito. Desisyon ni Ron na magloko at maging siraulo. Kung may dapat sisihin kung bakit nalagay ako sa sitwasyon na yon, wala akong ibang dapat sisihin kundi si Ron. Tumango naman si Tessa. Masyado kasi siyang nakampante na hindi mo iiwan dahil mahal mo. Kaya yon, nagawa niyang magloko. Napaka-irresponsable talaga. Mapaklang tumawa ang dalaga. Naubos din kasi ang tao. Kahit gaano mo kamahal, kung nauubos ka na, magagawa mo na yung mga bagay na akala mo hindi mo magawa. Parang napakaseryoso ng diskusyon niyo sabi ng mapaglarong boses sa buluwagan sa bahay ni Tessa. Catherine! Sabay na tawag ni Tessa at Eliza. Isang tango at ngiti naman ang iginawad ni Sendo sa mga kaibigan ng asawa niya bago nilingon si Tessa. Si pare ko'y Tessa. Nasa likod ng bahay at nagpipintura sa bagong gawa niyang bangka. Sagot naman ni Tessa kay Sendo. Puntahan ko muna. Maiwan ko muna kayo rito. Paalam ni Sendo. Hay nako, Catherine. Ang swerte mo talaga sa asawa mong si Sendo. Mabait na nga. Napakagwapo pa. Kinikilig na sabi ni Eliza sabay sundot sa tagiliran ni Catherine. Tumawa naman ito. Gwapo at mabait din naman si Pablo, Eliza. Sagutin mo na kasi. Kaagad namang umasim ang timpla ng mukha ni Eliza pagkarinig noon. Tumawa naman si Tessa dahil sa naging reaksyon niya. Ewan ko sa inyong dalawa. Ayoko nga sa kanya. Pwede ba? Pagtataray ni Eliza sa mga kaibigan nito. Sana talaga hindi mo kainin yung pinagsasasabi mo, Eliza. Natatawa pa rin sabi ni Tessa na kaagad sinang ayunan ni Catherine. Oo nga. Sige ka, baka isang araw ma-realize mong gusto mo na siya tapos hindi ka na niya gusto. Hirit naman ni Catherine. Napangyupi si Eliza sa sinabi ng mga kaibigan. Kapapanood niyo yan ng K-drama, Catherine. Tigilan niyo ako? Naiiling sabay tawa ni Eliza sa mga ito.
Pauwi na si Eliza galing sa banding nilang magkakaibigan nang napamura siya dahil sa gulat nang bigla siyang binusinahan ng isang sasakyan. Leche naman no, nasa gilid nga ako ng kalsada, bumusina pa talaga. Inis na sigaw ng utak ng dalaga. Kunot noong nilingon ni Eliza ang pamilyar na sasakyan sa medyo di kalayuan ang distansya sa kanya. Mas lumalim ang pagkunot ng noo niya nang makita niya kung sino ang may-ari ng sasakyan. Malaki naman ang ngisi ni Pablo na tila tuwang-tuwa nang makita ang dalaga sa daan. May plano ka bang bigyan ako ng sakit sa puso? Nakapamaywang na sabi ni Eliza habang nakaharap kay Pablo. Hindi no, wala akong balak na ganun. Pagmamahal lang ang kaya kong ibigay sa'yo, hindi sakit sa puso. Mariing ipinikit ni Eliza ang mga mata at tinalikuran na lang ang binata dahil wala na rin namang saysay kung papatulan niya pa ito. Masasakit lang ang ulo niya sa inis. Nang magsimula na siyang maglakad ulit, sinusundan naman siya ni Pablo. Halos tumakbo na siya para lang hindi na siya masundan ng binata. Eliza, ihahatid na kita. Sigaw ni Pablo mula sa loob ng sasakyan nito. Hindi na kailangan. Alam ko pa naman ang daan pabalik sa amin. Sagot naman ni Eliza at mas binilisan ang paglalakad. Humagalpak ng tawa si Pablo nang marinig iyon mula sa dalaga. Sige na Eliza, paggabi na rin oh. Mukha tuloy tayong magkasintahan na nag-aaway. Natatawa ring sabi ng binata na mas ikinabwisit ni Eliza. Galit niyang nalingon si Pablo. Kadiri ka talaga? Baka mas mukha kang kidnapper sa lagay nating to. Umalis ka na nga. Ay, tama. Kidnapper ako at bala ka tagdamputin at ikulong sa buhay ko. Aliw na sagot naman ni Pablo. Kadiri! Lingon ni Eliza sa binata, sabay sama ng tingin dito. Nagulat ang dalaga nang makitang parang galing ito sa isang importanteng lakad. Nakasuot kasi ito ng formal na puting long sleeve at may necktie naman itong suot na tila pinaluwag niya sa leeg. Parang gwapo rin ito ngayon dahil bagong ahit at gupit ito. Nang magtagal ang tingin ng dalaga sa binata, kaagad niyang iniwas ang tingin at nagsimula na siyang maglakad ulit. Sige na, Madam Eliza, sumakay ka na. Kulit pa rin ni Pablo sa kanya. Umuwi ka na nga rin, Pablo, at uuwi na rin ako ng matiwasay. Gusto nga kitang ihatid. Giit pa ng binata. Ayoko nga. Ang kulit mo. Pa-crossing na at doon na sa wakas ang daan ni Eliza patungo sa bahay nila. Liliko na siya nang marinig na naman ang boses ni Pablo. Medyo malayo ng boses nito dahil sa wakas ay hindi na siya sinusundan. Mag-ingat ka pa uwi, Eliza. Mag-ingat ka at mamahalin mo pa ako. Kaway pa ni Pablo. Pinaikot ni Eliza ang mga mata at iniangat na lang din ang kanyang kamay para magpaalam na ng tuluyan. Narinig niya pang tumawa si Pablo bago nito tuluyang pinaharurot ang sasakyan. Nang nawala na sa paningin ng dalaga ang sasakyan ng binata, wala sa sariling napahawak siya sa kanyang puso. Nagulat siya nang makapanya ang puso na parang nagwawala. Imposibleng dahil ito sa ginawa niyang paglalakad dahil hindi naman siya hinihingal. May iba pa yung rason at ayaw pa hintulutan ng dalaga ang sarili kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng puso niya. Natatakot si Eliza na baka nga totoo ang sinabi ng kanyang mga kaibigan. Buwan na ang nakalipas at walang palya kung makakulit si Pablo sa dalaga. Papalapit na rin ang buwan ng Desyembre kaya lumalamig na rin ang panahon. Pero ayos lang dahil palagi namang pinapainit ni Pablo ang ulo ng dalaga. Hindi pa nga niya nasabi sa mga kaibigan na napilitan siyang payagan si Pablo na ligawan siya para lang lubay-lubayan siya kahit papaano sa kakulitan nito. Naging epektibo naman ang pagsang-ayon niya dahil madalang na lang itong pumunta sa kanila. Isang araw, mag-isang namamalengke si Eliza. May labada kasi ang nanay niya kaya hindi siya nito nasamahan. Nang papalapit na siya sa isang tindahan, napatingin siya sa mga kababaihan na namimili rin ng bilihin sa nasabing tindahan. Kunwari, hindi niya gusto pero nagpaligaw. Napaka-ambisyosa talaga. Rinig niyang bulong-bulungan ng mga ito. Nung unay wala namang pakialam ang dalaga dahil malay niya kung sino ang topic ng mga babae. Nangiangat muli ni Eliza ang kanyang ulo para magtingin-tingin sa iba pang mga paninda. Nagulat siya nang nakatitig ang mga ito sa kanya. Akala mo kung sinong maganda? Mukha namang manang. Sabi pa ng isang tsismosa. Sino ba naman kasing aayaw kay Pablo? Bukod sa may itsura, ubod pa ng yaman. Nako, kahit ako, sige, payag ako. Malanding sabi naman ng isa at nagtawanan ang mga kaibigan nito.
Kaagad na pataas ang kilay ni Eliza sa narinig. Siya nga ang pinag-uusapan ng mga walang hiyang babae. Hinarap ni Eliza ang mga ito at sarkastikong nginitian. Tama kayo. Sino nga bang aayaw kay Pablo? Pero pasensya na ha, at ako ang gusto niya. Ani Eliza sabay ngisi sa mga babae na puno ng pagkapanalo. Ang yabang mo naman, Eliza. Hoy, hindi lang sa'yo ganun umasta si Pablo. Pag ganyan-ganyan sa'yo kasi hindi pa nakuha sa'yo yung isang bagay. Kaagad namang pinutol ni Eliza ang pinagsasasabi ng bruha. Kung ganon, parehas kami. Yung isang bagay na yun ang gusto ko rin sa kanya. Nakangising sabi pa ni Eliza. Nakakalungkot lang na hindi niyo rin yun makukuha sa kanya kasi kailanman hindi rin siya naging interesado miski isa sa inyo. Dugtong pa ni Eliza sabay kindat sa mga bruhildang nasa harapan niya. Pagkatapos, nilagpasan niya na ang mga ito. Narinig niya pang minura siya nito pero hindi na siya nag-aksaya ng oras para lingunin at patulan pa ang mga babae. Pero sa kaloob-looban ni Eliza, gusto niya pang batuhin ng naglalakihang kalabasa ang mga babae at iuntog sa lamesa. Kumusta naman kayo ni Pablo, Eliza? Tanong ni Tessa. Hindi na siya masyadong nangungulit sa akin. Mabuti naman. Labas sa ilong na sagot niya rito. Labas sa ilong na sagot ng dalaga. Kasalukuyan silang nangunguha ng mga talaba at iba pang pagkaing dagat sa pwesto nila. Baka may iba nang kinukulit? Napahinto si Eliza sa ginagawa at kunot noong nalingon si Tessa. Dapat ay may sagot na kaagad siya nang marinig iyon galing sa kaibigan, pero tila hindi niya nagustuhan ang sinabi nito. Pinayagan ko na siyang manligaw kapalit ng hindi na siya masyadong mangungulit sa akin. Sagot na lang ni Eliza. Nanlaki ang mga mata ni Tessa na tila hindi makapaniwala sa narinig. Talaga? Pinayagan mo na si Pablo? Oo. OMG! Ako pa lang bang nakakaalam? Tanong pa ni Tessa. Hindi makapaniwalang tanong pa ni Tessa. Nagpakawala ng hininga si Eliza at tumawid sa pagkakatayo sabay puna sa kanyang pawis sa noo. Kung galing sa akin ay, oo. Anong ibig mong sabihin? Puno ng kuryosidad na tanong naman ng kaibigan. Nung sinabi ko kay Pablo na payag na akong ligawan niya ako, halos ipagsigawan niya sa buong isla. Kaya pala inaway ako ng mga bruha niyang fangirls. Tawang-tawa naman si Tessa nang marinig ang sinabi ni Eliza. Nakakatawa talaga yung si Pablo. Ganun na nga ang reaksyon niya kahit pinayagan mo palang manligaw. Ano na lang kaya kapag sinagot mo na? Asa naman siyang sasagutin ko siya? Pagtatapos ni Eliza sa usapan. Sanay na ang kaibigan na marinig ang mga ganoong bagay sa dalaga. Totoo man o hindi, na kay Eliza pa rin ang totoong sagot. Ang hindi alam ng magkaibigan, may nag-video sa kanila habang pinag-uusapan si Pablo. Ang intensyon ng tao na yon ay patunayan kay Pablo na mali ang babaeng nagugustuhan nito. Nilisan ng mga tao na yun ang lugar na may malademonyong plano. Tila parang kulang ang bawat araw na lumilipas. Yun ang unang naramdaman ni Eliza sa isang araw pagkagising niya isang umaga. Bukas ay buwan na ng Disyembre at sa tingin ng dalaga ay napakabilis ng panahon. Nakakapagtaka na 2 linggo na ring hindi nakikita ng dalaga si Pablo. Kahit ang pagpaparamdam lang nito, hindi na nito nagagawa pa. Dapat nga ay maging masaya siya dahil baka tuluyan na nga itong napagod sa pangungulit. Pero sa isiping ganoon, ay bakit nasasaktan siya? Napakurap-kurap ang dalaga nang maramdamang may namumuunang luha sa kanyang mga mata. Mahal na yata niya si Pablo. Baka nga matagal niya ng mahal ang binata pero dahil sa pangit na bagay na nangyari noon sa buhay niya, tinatanggihan ng utak niya ang totoo. Ang totoong nararamdaman ng puso niya. Unang linggo ng Disyembre ay fiesta ng isla at lahat talaga ng mga tao ay pinaghahandaan ang nasabing pagdiriwang. Nang nalaman ng dalaga na may pagtitipon ng lahat sa mansyon ng mga Suarez, na pamilya ni Pablo at imbitado ang kahit sino, hindi na nagdalawang isip ang dalaga na pumunta. Baka sakaling makita niya roon si Pablo at makapag-usap sila ng masinsinan. Nauna na raw sina Tessa at ang asawa nito sa mansyon ng mga Suarez. Sina Catherine at Sendo naman hindi makakapunta dahil hindi raw maganda ang kalagayan ni Catherine. Sa isiping baka nagdadalang sanggol ang kaibigan ay nawawala ang kabang nararamdaman niya. Kanina pa kasi ninenervyo si Eliza at hindi niya alam kung bakit. Parang may sinasabi ang panahon na huwag na siyang tumuloy. Pero sa isiping hinihintay siya roon ni Tessa ay pupunta na lang siya kahit saglit lang.
Pagkarating ni Eliza sa mansyon, kaagad siyang pinagtinginan ng mga tao roon. Kaagad hinanap ng mga mata niyang kaibigang si Tessa pero hindi niya ito makita. Isang kulay baby blue na dress ang suot ni Eliza ng gabing iyon. Simple lang at nilugay niyang napakahabat alon-alon yung buhok. Mukha siyang sirena na galing pa sa kailaliman ng dagat at pinayagang umapak sa lupa. At talagang may mukha pa siyang pumunta rito? Nalingon ni Eliza ang babaeng nakaharap niya noong mga nagdaang buwan sa palengke. Nakakainsultong tingin ang pinapako sa kanya at nagbubulungan pa ang mga ito. Napakayabang pa nung nakaraan, akala niya talaga seryoso si Pablo sa kanya. Ay nako, mga ambisyosa talaga. Halakhak naman ng isa sa mga ito. Hindi na lang pinansin ni Eliza ang mga pinagsasasabi ng mga bruha at nagpatuloy na lang siya sa paghahanap sa kaibigan. Nang namataan ng dalaga si Pablo sa hindi kalayuan, kaagad lumiwanag ang mukha niya at nabuhayan. Akmang tatawagin niya na ng may sumulpot na babaeng maganda na sa tingin niya ay hanggang tainga lang niya ang taas. Silang dalawang sumasalubong at bumabati sa mga bisitang dumadating. Bagay na bagay si Sunshine tsaka si Pablo, no? Pareho silang mayaman at may pinag-aralan. Narinig ni Eliza na sabi ng isa sa mga bisita. Igting pangang nalingon ulit ni Eliza si Pablo. Parang wala itong balak na lingunin siya o kahit tumingin sa kanya kung saan siya nakatayo. Unti-unti na ring bumibigat ang nararamdaman niya at parang may bumukol sa kanyang lalamunan. Noong mga panahon na umaaligid si Pablo sa'yo, siguradong naboboard lang siya ng Eliza. Ngayong nahanap niya ng para sa kanya, siguradong hindi ka na niya guguluhin. Huwag ka kasing masyadong pa-hard to get. Feel na feel mo talagang ganun ka kagusto, no? Taas noong hinarap ni Eliza ang mga babae. Kahit na natatamaan ang dalaga sa mga pinagsasasabi nito, kailangan niya pa rin ipakita na hindi siya apektado kahit kanina pa siya gustong magwala. Eddie, good for him. Bakit parang tulog ng hihinayang kayo? Dahil ba sa akin naliligaw si Pablo ng mga panahong board chat hindi sa inyo? Dahil ba akala niyo may pagkakataon na kayo? Sino ba sa atin ang ambisyosa? Sagot ni Eliza sa pagmumukha ng mga ito. Hindi na nakasagot ang mga babae at sinamaan na lang niya ng tingin. Kaagad din naman silang tinalikuran ng dalaga at naglakad na papalabas sa mansyon. Hindi na napigilan ni Eliza ang mga luha nang tuluyan na siyang nakalabas sa mansyon ng mga Suarez. Ayaw niya mang paniwalaan ang sinasabi ng mga babaeng yon. Sa tingin ni Eliza ay yon ang totoo. Eliza! Natigil sa paglalakad si Eliza nang marinig niya ang boses ng kaibigan niyang si Tessa. Namumutla itong nilingon ng dalaga. Parang kanina pa siya nito hinahanap at hinahabol. Bakit? Nalulungkot na tanong ni Eliza. May kailangan kang makita. Bilisan mo! Sabi ni Tessa sabay hila sa kanya pabalik sa loob ng mansyon. Pagkadating nila sa bulwagan, natigil ang magkaibigan at parang napako sa kinatatayuan nila. May nakaplay sa projector at piniplay na video. Isang video kung saan pinag-uusapan nila si Pablo. Kaagad namuo ang mga luha ni Eliza nang mapagtantong pwede yun ikasira nilang dalawa ni Pablo. Sana sinabi na lang niya na ayaw niya kay Pablo, hindi yung papaasahin niya pa. Rinig niyang bulong ng mga tao sa paligid. Nilipot ni Eliza ang tingin sa kabuuan ng mansyon. Galit at panghihinayang ang ipinupukol sa kanya ng mga tao. Pati na rin ang mga magulang niya ay disappointed sa mga tingin na binibigay sa kanya. Nang makita ni Eliza si Pablo na naglakad patungo sa kanyang direksyon, kaagad niyang nilapitan ang binata. Pablo, magpapaliwanag ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Eliza. Malinaw naman doon sa video na ginagawa mo lang akong tanga. Malamig na sabi ng binata. Kaagad umiling si Eliza at akmang hahawakan ang kamay ni Pablo. Pero isang nakakasakit na pag-ilag ang ginawa ng binata at tiningnan pa siya nito na parang nandidiri. Pablo, pakinggan mo muna ako. Pwedeng ako naman ang bigyan mo ng pabor. Umalis ka na. Sabi sa kanya ng binata. Pablo, mahal kita. Mahal mo na ako dahil napagtanto mong mayaman nga ako. Sarkastikong sagot naman ni Pablo na ikinasinghap ng dalaga. Isang nakakabinging sampal ang binigay ni Eliza sa binata. Alam niyang masakit ang ginawa niyang pagsampal dahil namamanhid din ang kanyang kamay. Walang tigil sa pag-agos ang luha ni Eliza habang nakatitig siya sa binata. Nanginginig din ang kanyang kalamnan at hindi talaga siya makapaniwalang sinabihan siya ni Pablo ng ganoon. Mga bata pa lang tayo. Alam ko nang mayaman ka, Pablo. Ang
kapal naman ang mukha mo para sabihin ako ng ganyan. Ang kapal-kapal mo. Kung yaman mo lang ang hanap ko, hindi ang bawasan mo ang pangungulit sa akin ang magiging kondisyon ko para ligawan ako, kundi bahay at lupa. Total, nakikita ko namang nauulol ka sa akin. Sigaw ni Eliza habang wala ring tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pero salamat at ganyan palang tingin mo sa akin. Isang pagkakamali ngang mahalin ka. Hindi pa nga talaga ako natuto. Pagtatapos ni Eliza at tumakbo na siya palabas ng mansyon. Buong gabing umiiyak si Eliza dahil sa nangyari at hindi niya kinakausap maging ang mga magulang niya kahit nasa bahay na sila. Eliza anak, tanghali na. Lumabas ka na muna dyan para kumain. Tawag ng nanay ni Eliza sa labas ng kanyang kwarto. Mamaya na po. Mahinang sagot ng dalaga, sabay tabon sa mukha niya gamit ang isang unan. Nandito si Auntie Merlin mo, hinahanap ka na. Wala sa sariling napatingin si Eliza sa kawayang pintuan nila. Napabuntong hininga siya sabay bangon. Ang Auntie Merlin niya ay isang principal sa kilalang State University sa Mindanao. Bunsong kapatid ito ng kanyang ina. Sige po, bababa na po ako. Sagot kalaunan ni Eliza. Pagkababa ng dalagay na mataan niya ang kanyang auntie pati na rin ang kanyang ina na parang may seryosong bagay na pinag-uusapan. Nang makita siya ng dalawang ginang ay pansamantala itong natigil sa pag-uusap. Eliza, kumain ka na muna rito. Bungad ng kanyang butihing ina. Magandang tanghali po, auntie. Kailan lang po kayo dumating? Ani Eliza sabay lapit sa kanyang tiyahin para magmano. Kani-kanina lang iha. Kamusta ka? Parang ang tamlay mo yata. Nagkatingin na naman ang mag-ina. Hilaw nang umiti ang dalaga at pilit na pinasigla ang sarili. Hindi lang po mabuti ang pakiramdam ko simula kagabi. Taglamig na rin po kasi. Sagot na lang ng dalaga. Maiba ko iha. Hindi mo pa talaga gustong ipagpatuloy ang pagtuturo. Sayang ang lisensya mo kung hindi mo naman magagamit. Puno ng pag-aalala na sabi ng kanyang tiyahin. Muntik na rin makalimutan ni Eliza na nakapagtapos siya ng pag-aaral at naipasa niya na ang board exam ng education. Sa tagal kasi niyang hinintay na mabigyan ng item ay parang nawalan na siya ng gana. Hindi naman sila gaanong naghihirap ng pamilya niya kahit nasa maliit lang silang isla nakatira. Kaya hindi na rin siya kinukulit ng kanyang mga magulang. Kung mabigyan na po ako ng item, napapagod na rin po kasi akong mag-apply ng mag-apply tapos yung may mga backer lang pala yung tatanggapin. Napapailing na sagot ng dalaga, sabay tawa ng mapakla. Napabuntong hining ang ginang. Nakaugalian na yan ang sistema, kaya wala na tayong magagawa dyan. Pero, kung gusto mo pa, pwede kitang i-endorse sa universidad kung nasaan ako. Natigilan ang dalaga at kaagad nilingon ang kanyang ina. Kaagad din naman itong ngumiti sa kanya sabay tango. Ganoong badita ang nais niyang matanggap dati pa, pero dahil sa kawalan ng gana at pag-asa ay tuluyan na rin nakalimutan ng dalaga na may hinihintay pala siyang dapat na trabaho. Siguro, kung naghihirap sila ay doon siya muling makakaalala. Hindi naman sila mayaman at madaming pera pero hindi naman sila sobrang naghihirap. Araw-araw din naman kasing may kita ang mga magulang niya kaya may naiipon silang sapat na pera. Alam na rin ng tatay mo. Kaya nasa iyo na lang kung gusto mo bang sumama sa akin sa Mindanao. Kaagad na tumango si Eliza. Sige po, tiya. Sasama ako. Magandang balita yan, Eliza. Huwag ka lang masyadong pilya na guro at baka makuha ka ng mga estudyante mo. Humahalakhak na sabi ng kaibigan niyang si Tessa. Huwag mo nang bigyan ng ideya si Eliza. Naku, Tessa, baka gagawin niyang tropa yung mga estudyante niya. Biro pa nga ni Catherine. Nagtawa na naman silang magkakaibigan. Ulitan sila. Hindi maiwasan ni Eliza na hindi maalala si Pablo. Bukas na ang flight niya papunta sa Mindanao kasama ang tiyahin. Kahit na imposibleng magkita silang dalawa ni Pablo, nagbabaka sakali pa rin siya. Magdadalawang oras nang nakatanaw si Pablo sa bahay ni na Eliza. Mag-iisang buwan na rin, simula nang huli niyang nakita ang dalaga. Aaminin niyang nagalit siya noong nakita niya ang video pero kaagad yung naglaho noong sinabi sa kanya ng dalaga na mahal siya nito. Dapat siyang magbunyi dahil sa wakas napaibig niya ng dalaga. Pero dahil sa away nila at sa mga nasabi niya hindi niya alam kung maibabalik pa ba nila ang dati. Nang makita ng binata na nagdidilig ng halaman ang nanay ni Eliza, kaagad lumabas si Pablo ng sasakyan. Kakausapin niya ang dalaga at hihingi na rin ng kapatawaran. Magandang hapon po, Aling Nora. Bungad ni Pablo sa ginang. Oh,
Pablo, napadaan ka. Nakangiting lingon ng ginang sa binata. Bahagya pang natigilan si Pablo nang lingunin siya ng ginang. Paano ba naman kasi, kamukhang kamukha ito ni Eliza. Nandyan ho ba si Eliza? Gusto ko lang po sana siyang makausap. Kunot noon namang napatitig sa kanya si Aling Nora. Hindi niya pala nasabi sa'yo. Matagal nang wala rito sa isla si Eliza. 1 buwan na rin. Unti-unting kumabog ng napakabilis ang puso ni Pablo at parang nanlamig siya sa balita ng ginang. Napalunok siya at bahagyang nataranta. Nasaan po siya? Sumama siya sa tiyahin niya sa Mindanao dahil doon na siya magtuturo. Nang inendorso siya ng tiyahin niya sa magandang universidad doon, natanggap naman siya kaagad. Tulala si Pablo sa loob ng kotse at pabalik-balik na parang sirang plaka ang sinabi ni Aling Nora sa kanyang isipan. Tuluyan na nga siyang iniwan ng dalaga ng walang paalam. Tanda na galit nga ito sa kanya. Pero sa isip-isip ni Pablo, ganun na lang ba yun? Susuko na ba siya? Ngayon pa ba siya susuko kung kailang alam niya na mahal din siya ni Eliza? Sa isip niya, gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon at pera para mahanap si Eliza sa Mindanao at kung saang universidad ito nagtuturo. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Goodbye, Miss Eliza! Paalam ng isa sa mga estudyante ni Eliza nang madaanan siya nito sa loob ng classroom. Bye! Nakangiting kaway pabalik ng dalaga. Ibinalik muli ni Eliza ang mga mata sa harap ng laptop niya para magpatuloy sa pagtatype. Wala pang ilang minuto, may kumatok na sa pintuan ng classroom. Kaagad din namang napalingon siya doon. Excuse me po, ma'am. Ikaw po ba si Eliza Sanchez? Tanong ng isang lalaking may kaedara na rin. Hula niya ay isa itong delivery driver. Opo, ako nga. Bakit? Ano po yon? Sagot naman ng dalaga sabay tayo mula sa kinauupuan nito. May padala po para sa'yo. Pakipirmahan na lang po. Sabi ng lalaki at may dinampot ito sa likuran na may kalakihang kahon. Sa pag-aakalang galing yon sa kanyang ina, agad siyang napangiti. Sige po, salamat. Nang umalis na ang delivery man ay kaagad dinampot ni Eliza ang kahon. Unti-unting kumunot ang noo niya nang makitang hindi sa nanay niya yun ang galing. Nilapag ng dalaga ang malaking box sa mesa niya at pinagkatitigan niya muna yon bago niya naisipang buksan. Kumuha siya ng paper cutter at nagsimula ng buksan ng box. Pagkabukas niya ng kahon, nanlaki ang mga mata niya nang bumungad sa kanya ang nagagandahang bulaklak. Mga tulips iyon na may iba't ibang kulay. Maingat yung nilagay sa kahon, kaya pala malaki para hindi ito mayupi at masira ang mga petals. Nang may nakita siyang sulat doon, kaagad naman niyang binasa. Isang simpleng I miss you lang ang nabasa niya ron at wala namang nakalagay kung kanino galing ang bulaklak. Akala ni Eliza ay yun lang ang bulaklak na matatanggap niya. Nagulat na lang siya na halos araw-araw na lang ay may dumadating sa kanyang delivery at bulaklak ang ipinapadala. Iisipin niya sana na galing lang sa may edad na delivery man ang bulaklak na yon kung hindi lang paiba-iba ang naghahatid ng mga bulaklak. Ang galante naman ng secret admirer mo na yan, Miss Eliza. Talagang consistent sa pagpapadala sa'yo ng mga bulaklak. Tukso ni Ma'am Jenna, ang isa sa mga instructor sa department nila. In fairness may taste siya pagdating sa mga bulaklak. Sabat naman ng isang professor na si Maria. Ewan ko rin, sana magpakilala siya para mapasalamatan ko man lang. Tanging sagot na lang ni Eliza sabay sulyap sa mga puting rosas sa kanyang office table. Ang totoong rason kung bakit gustong makilala ng dalaga ang taong nagbibigay sa kanya ng bulaklak ay para masabi niya na hindi muna siya handa sa kung anong bagay ang kailangan nito sa kanya. Kung ang intensyon ng taong yun ay manligaw, babasta din niya na lang kaagad. Advice kasi talaga ng dalaga sa sarili na tsaka na lang muna siya mag-e-entertain ng manliligaw kapag tuluyan niya nang nakalimutan si Pablo. Hanggang ngayon kasi, naroon pa rin talaga ang pagmamahal niya kahit taon na rin ang nakalipas. Dinampot ulit ni Eliza ang bulaklak nang may nalaglag na card doon. Nang binasa niya yon, iba na ang nakasulat. I'm so sorry, patawarin mo na ako, Eliza. Naghihintay pa rin ako. Pabulong nabasa ni Eliza sa sulat. Unti-unting kumabog ng napakabilis ang puso ni Eliza habang ang mga kamay niya ay nanginginig at halos hindi na mahawakan ng maayos ang card. Si Pablo ba to? Hindi ba galit siya sa akin? Tanong ni Eliza sa sarili.
Nang mga sumunod na araw, akala ni Eliza ay isang bulaklak na naman ang dumating sa kanya nang may naghanap sa kanyang postal man. Isang puting envelope ang inilahad sa kanya ng lalaki. Pagkatapos niyang i-receive, umupo siya sa table at binuksan ang puting envelope. Natutup niya ang bibig nang mapagtanto niya kung ano ang laman noon. Ikakasal si Catherine at Sendo. Isa yung imbitasyon at hiling ng kaibigan na si Catherine na sana'y makapunta siya. Hindi niya alam kung bakit ikakasal ulit ang dalawang yon. Sa isip niya, baka sa West nung unang nagpakasal ang dalawa at ngayon napagpasyahan ng magpakasal sa simbahan. Sa susunod na araw na ang kasal ng kaibigan niya si Catherine at noong nakarang araw lang, nag-file ng leave si Eliza sa universidad. Mabuti na lang at kaagad din yung naaprubahan. Isang beses pa lang kasi siyang nakapag-leave kaya binigyan na lang din siya ng pagkakataon na makauwi kaagad. Habang lula ng barko papuntang isla, hindi niya maiwasang hindi kabahan ng sobra. Sa isiping posible niyang makita si Pablo ay parang gusto na lang din niyang bumalik sa Mindanao. Hindi niya alam kung papaano haharapin ang binata. Hindi alam ng nanay at tatay niya na ngayon ang uwi niya. Gusto niyang sorpresahin ang mga matatanda kaya hindi niya na sinabi. Nasabi na lang ni Eliza na uuwi siya pero hindi niya sinabi kung kailan. Pagkarating ni Eliza sa bahay nila, tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang. Umiyak pa nga ang tatay niya dahil miss na raw siya nito. Hindi lang daw siya sanay na wala ang dalaga sa dalampasigan at hinihintay siya sa tuwing namamalaot ang matanda. Kahit si Eliza, miss na rin naman ang ganoong mga kaugalian. Nang nasa kwarto na siya, napagtanto niya na may isa pa siyang taong namimiss bukod sa kanyang mga magulang at kaibigan. Nilingon niya ang isang kalbong stuffed toy niya sa higaan at hinagkan ito. Bigay ni Pablo at pinangalanan din niyang Pablo. Napangiti siya at agad na ring nahila ng antok dahil sa pagod at haba ng kanyang biyahe. Nasa simbahan na sila ngayon at nag-iiyakan na silang dalawa ni Tessa habang nakatingin sa kaibigan nilang si Catherine na ngayon ay hinahalikan na ni Sendo. Nakakaiyak kasi ang palitan nila ng vows at hindi nila inakalang ganoon pala ang nangyari sa dalawa. Ngayong araw ng kasalang din nila natuklasan na hindi pala simple ang buhay ng mag-asawang Sendo at Catherine dahil mayayaman pala talaga ang mga ito. Gulat na gulat sina Tessa at Eliza sa revelasyon pero nang lingunin sila ni Catherine sabay ngisin ng malapad ay nawala ang katanungan sa utak nila. Dahil para sa kanila ni Tessa, walang nag-iba kay Catherine. Kaibigan nila ito, mayaman man o hindi. Imbitado naman si Pablo pero bakit kaya hindi siya pumunta rito? Wala sa sariling sabi ni Tessa pagkalabas nila ng simbahan. Napabuntong hininga naman si Eliza at inayos ang suot niyang dress. Mapait namang napatingin ang dalaga sa mga bisita pero bigun siyang makita ang kahapon niya pang hinahanap. Baka nga hindi na yun pupunta dahil nandito ako. Sigaw ng utak ni Eliza. Nang nasa reception na sila ay iba ang mesa ni na Tessa at Catherine. Request na rin yun ng bride. Nang makaupo sila ay kaagad silang dinaluhan ni Catherine. Nagtilihan ang magkakaibigan sabay yakapan habang si Sendo naman nakatingin lang sa asawa na puno ng pagmamahal. Kahit noon pa man, mahal na mahal talaga nilang isa't isa. Mabuti na lang talaga't nakapunta ka, Teacher Eliza. Hagik-hik na sabi ni Catherine. Ewan ko sa'yo, CEO Catherine. Tukso pabalik ni Eliza sa kaibigan na ikinasimangot nito. Nagtawanan lang sila at nagkwentuhan sandali. Nang tinawag na ang bride para sa next exposure nilang mag-asawa ay nagpaalam muna ito sa kanila. Mga ilang oras lang ang nakalipas nang mag-announce na naman ang MC sa next activity. Tinatawagan po natin ang mga single dyan na pumunta dito sa unahan para sa bouquet throwing. Anunsyo ng MC dahilan para magsihiyawan ang mga audience. Hoy, single daw! Natatawang tulak bahagyan ni Tessa sa kanya. Kagad naman umiling si Eliza. Namumulan na rin ang magkabila niyang pisngi. Ayoko nga pumunta dyan. Tayo ka na raw, sabi ni Catherine. Tawa muli ni Tessa sabay turo sa kanya. Nang lingunin niyang kaibigan, nakangisin na rin ito sabay senyas na lumapit. Kahit si Sendo, natatawa na rin sa magkakaibigan. Walang nagawa si Eliza kung hindi ang tumayo. Marami-rami rin silang nasa harap para saluhin ang napakagandang bouquet ni Catherine. Tinignan ni Eliza ang mga kasama niyang nakatayo para sumalo ng bulaklak. Halos matawa siya nang may makitang matandang dalagang nakikipag-agawan ng pwesto sa isang dalaga para raw sure ito na sa kanya mapupunta ang bulaklak. Nang pumwesto na si Catherine at ready nang itapon ang bulaklak,
Bigla itong nilapitan ni Sendo at may kung anong binulong sa asawa nito. Nung una ay namilog ang mga mata ni Catherine, kasunod ang parang may laman ng ngisi dahil nilingon muna nito si Eliza tsaka tumalikod muli. Hindi na lang pinansin ni Eliza ang ganoong reaksyon ng kaibigan dahil sanay naman siyang tinutokso nito. Okay, ladies, stand by. Panimula ng MC. At the count of 3. 1, 2, throw! Halos mabingi si Eliza nang magsihiyawan ang mga audience. Pero halos pumaibabaw ang hiyaw ni Tess at Catherine nang dumapo sa kanyang bouquet. Wala sa sariling napatingin si Eliza sa bisig niya nang makitang maingat niya ng karga ang bulaklak. Parang ang bilis ng pangyayari. Parang kailan lang ihahagis pa lang to ni Catherine, pero ngayon nasa mga bisig niya na. Oh my gosh! Looks like we are having our next bride. Natawa na lang din ang dalaga sa kalokohan ng lahat, lalong-lalo na ng mga kaibigan niya. Nang babalik na sana siya sa upuan, nagulat siya nang may munti ka na siyang makabanggaan. Ang kabang nararamdaman niya ay mas trumiple. Ang hiyaw ng mga tao, parang nawala kahit alam niyang nagsisihiyawan naman ang mga ito. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bulaklak nang titig na titig siya sa lalaking nasa harap niya na ngayon. Pablo? Halos pabulong na sabi ng dalaga. Hindi nga siya sigurado kung narinig pa ba siya ng binata. Akala niya'y wala ito. Akala niya'y hindi ito pupunta dahil nandoon siya. Eliza! Tawag sa kanya ni Pablo. Hindi napigilan ni Eliza ang luhang kanina pa pala namumuo sa kanyang mga mata. Humakbang papalapit si Pablo sa kanya at walang ibang ginawa ang dalaga kundi ang pakatitigan lang ang binata. Dumating ka. Naluluhang sabi ni Eliza. Bahagyang umiling ang binata. Umuwi ka. Umuwi ako dahil inimbitahan ako sa kasal. Akala ko umuwi ka para sa akin. Biro ni Pablo sa dalaga na ikinatawa naman ng mga tao. Diyos ko, muntik niya nang makalimutan na nasa harap pa pala sila ng napakaraming tao. Bakit naman ako uuwi para sa taong galit sa akin? Sira ulo ka rin? Irap na sabi ni Eliza sabay punas sa kanyang mga luha. So, uuwi ka talaga para sa akin? Bakit naman ako uuwi sa'yo? Ikaw na bang tatay ko? Kaagad namang umugong ang tawanan sa buong reception hall sa alitan nila Pablo at Eliza. Tawang-tawa rin naman sina Tess at Catherine. Nakababa na pala sina Catherine at Sendo at doon na ang dalawa nakaupo sa table nila sa ibaba. Bahagyang natawa si Pablo sabay hilot sa sintido. Wala talaga akong takas sa kamalditahan mo. Pero miss na talaga kita. Sana nagustuhan mo yung mga pinapadala kong bulaklak. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Ikaw pala yung nagpapadala sa akin ng mga bulaklak na yon? Kaagad namang sumimangot si Pablo nang marinig yun mula sa dalaga. Para itong bata na nagtatampo. Bakit? May ina-expect ka bang ibang tao na magbibigay sa'yo ng bulaklak? Oo, yung lalaking mas matangkad sana sa'yo. Biro ni Eliza na ikinatawa na naman ng mga tao. Ayos lang. Kulang man ako sa height. Sumobra naman ang pagmamahal ko sa'yo. Rebat naman ang binata, sabay kindat kay Eliza. Kaagad din namang pinamulahan ng pisngi ang dalaga at hindi kaagad nakasagot. Mas tinukso tuloy si Eliza ng mga kaibigan nito. Ano na, Eliza, wala ka bang isasagot? Tukso naman ni Tessa. Tame-eme siya oh. Halakhak naman ni Catherine. Eliza! Tawag ni Pablo, sabay hawak sa kanyang mga kamay. Napatingin din si Eliza doon nang mahigpit na hinawakan ni Pablo. Gusto kong humingi ng tawad sa mga nasabi ko nun. Nasaktan ako. Oo, pero sana pinakinggan kita. Sorry kung nasaktan kita. Madamdaming sabi ni Pablo. Bahagya itong yumuko at mas humigpit ang pagkakahawak sa kamay ni Eliza. Napakasira ulo ko sa parting yon na hindi man lang kita binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Napabuntong hininga pa na sabi ng binata at nagpatuloy. Tama ka. Pwede mong hingin sa akin ang bahay at lupa nung naliligaw ako sa'yo dahil naulol na. Pero hindi, dahil naniwala kang may masigit pa akong kayang maibigay at mapatunayan sa'yo. At yun ang pinili mo. At nagpapasalamat ako na may nakikita ka sa sarili kong higit pa sa material na bagay. Siguro, ang kapugian ko. Biro pa ni Pablo. Kaagad nagtawanan ang mga tao nang bumanat na naman ang binata.
Iyak at tawa naman ang ginawa ni Eliza at marahang sinuntok ang dibdib ng binata. Nang nabigyan ng pagkakataon, niyakap ni Pablo ang dalaga na ngayon ay mas dumoble na ang pag-iyak. Mahal na mahal kita, Eliza. Bulong ni Pablo sa tenga ng dalaga. Mahal na mahal din kita, Pablo. Nanginginig na bulong pabalik ni Eliza sa binata. Sa naghihiyawan ng mga tao, alam ni Eliza at Pablo na yun na ang simula ng relasyon na matagal na nilang hinahangad. Sa buhay, hindi talaga dapat pinamadali at nagpapadalos-dalos ng desisyon. May mga unang pag-ibig na hindi nagtatagal, tipong daraan lang sa buhay natin para turuan tayong maging mas matatag. Mayroon din namang hindi magandang simula, pero sa pagtagal, nagiging mas malalim at matatag pala ang pagmamahalan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.